Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Isang pusa sa Palawan, kinaliwan matapos makipaglaro sa mga turista. Sabay na paggamit ng aircon at electric fan, mas nakatitipid sa kuryente ayon sa pag-aaral. Munig na nahanap sa Google Maps, kinaliwan ng netizens. Pagbawi ng boto ni Sasa Girl Queer Icons kay Senatorable Heidi Mendoza, kaugnay ng usaping same-sex marriage, inalmahan ng ibang grupo. Pusang nakuha ng umiinom ng holy water, trending. At hit K-drama When Life Gives You Tangerines nakasungkit ng 8 nominasyon sa Beksang Arts Awards 2025. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments at shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, good vibes ang hatid ng stray cat na ito mula Palawan matapos game na nakipagkulitan sa isang turista. Sa viral video, kitang-kita kung paano ito nag-enjoy sa kanilang tila bonding ng uploader sa buhangin. Ang mga pangyayari panoorin sa trending report ni Millie Borja. Isang video ng lokal na pusa na nakisaya sa mga trip ng mga turista sa San Vicente, Palawan ang nagdala ng good vibes sa social media. Ayon kay Angelica Mariano, uploader ng video, nakasalubong nila ng kanyang nobyo ang naturang pusa sa dalampasigan. Aniya, sumama ito sa kanila matapos nilang bigyan ng pagkain. Kwento ni Mariano, naghuhukay noon sa buhangin ng kanyang nobyo upang hanapin ang alimangong nakita nila nang paulit-ulit na lumalapit ang pusa sa kanila. Dahil dito, inilagay nila ito sa hukay bilang biro. Nilinaw ni Mariano na hindi naman tumutulang pusa o nagpakita ng anumang senyales ng pagkailang. At pagkatapos nitong mailabas mula sa buhangin, nanatili pa rin itong malambing sa kanila. Umaasa naman ito na ang kanyang video ay magsilbing paalala na maraming stray animals o lokal na alagang hayop sa mga beach na likas na mababait at maamo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, isang kakaibang eksena ang nakuhanan ng netizen na ito habang siya'y nasa isang misa. Nasa kalagitnaan kasi ng pakikinig ang mga nagsisimba na naspata ng isang pusang umiinom sa pinaglalagyan ng holy water. Ang iba't ibang reaksyon ng netizens, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang nakatutuwang tagpo ang nakuhanan ng video ng netizen na si Material habang ito ay nagsisimba sa Batangas. Makikita sa video na habang tahimik ang lahat sa kalagitnaan ng pagsisimba, ay siya rin naman tahimik ng pag-inom ng isang pusa sa kinalalagyan ng holy water. Agad naman itong nag-trending sa TikTok na wala pang isang araw ay umabot na sa higit 1 million views. Para sa isang netizen ay Catholic daw ang naturang pusa. Habang ang ilan naman ay nagsabi na nagre-refill lang daw ito ng kanyang 9 lives na isang kilalang biro para sa mga pusang tila may mahabang buhay. At habang marami ang natuwa ay mailan din naman naging concern sa pusa na tila uhaw na uhaw raw ito. Kaya naman suwestyon ng isang netizen na maglaan ng malinis na tubig para sa mga stray animals tulad ng mga aso at pusa. Ang video na yan ng netizen ay umabot na nga sa 300,000 likes at umabot na rin ng 200,000 shares sa online platform na TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pusang may direksyon. Yan ang pabirong hirit ng netizen sa viral na pusang nahanap sa Google Maps. Akala kasi ng ilan ay nakapin lamang ito sa coffee shop. Pero laking gulat ng marami nang malamang isang aktwal na pusa pala talaga ang matatagpuan sa naturang navigational app.
Kung saan nga ba makikita si Putot the Cat? Na iyan, alamin sa report ni James Galange. Aksidenteng napansin ng isang netizen sa GPS navigational app na Google Maps ang isang pinned location malapit sa University of the Philippines Diliman na Putot the Cat. Akala kasi ng ilan, isa lamang daw itong coffee shop sa lugar. May pinangalanan sa pusa, ngunit laking gulat ng marami na isa palang aktwal na pusa ang matatagpuan sa nasabing lokasyon. Kilalanin si Mama Putot na residente sa lugar at nasa pangangalaga ng isang animal volunteer run group na Cats of Techno Hub. Pabirong hirit ng isang pop culture-oriented page na FTTM o Follow the Trend Movement, utipaan niya ang pusa may direksyon. Habang komento naman ng isang netizen, anya'y nagmistulang parang Pokemon si Putot na dapat hulihin, isang biro na hango sa dati ng sumikat na mobile game na Pokemon Go. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ng volunteer group sa mga netizen na tumangkilik at napasaya ni Putot. Ang Cats of Techno Hub ay binubuo ng mga volunteer fur parents na tumutulong maghanap ng bagong tahanan para sa mga fur babies na may kita sa lansangan. Ngunit paalala ng grupo, hindi sila isang rescue group o maging animal shelter kundi layunin lamang nila na tumulong sa komunidad at mabigyan ng patas sa pamumuhay ang mga pusa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, summer season na talaga at para sa homebodies na nais lamang mag-staycation o magpalamig na lang sa bahay ay hindi na kailangan mangamba sa posibleng paglobo ng bayarin sa kuryente. Ayon kasi sa isang pag-aaral, taliwas sa alam ng iba, ang paggamit pala ng aircon kasabay ng electric fan ay mas nakatitipid sa kuryente. Kung paano? Alamin sa report ni Rose Babiera. Sa pagpasok ng summer season, bukod sa mga paraan para maibsan ang init, isa rin sa mga iniintindi ng marami ay ang paraan para makatipid sa kuryente, sa kabila ng kaliwat ka ng appliances na pampalamig na nakabukas halos buong araw. Nito nga lang Marso, tumaas ang konsumo ng kuryente ng mga taga-Luzon bago pa man opisyal na ideklara ang tag-init. At sa pagtaas ng gamit sa kuryente, asahang tataas din ang presyo nito sa wholesale electricity spot market na posibleng magpataas ng bayarin ng mga consumer. Sa mga ganitong panahon, ang madalas nating marinig sa ating mga magulang ay iwasang pagsabayin ang pagbubukas ng aircon at electric fan. Namulat kasi ang marami sa konsepto na kapag maraming appliances ang ginagamit ng sabay-sabay, ay mas malaki ang konsumo nito sa kuryente. Ngunit, hindi naman pala kailangang magtiis at mangamba sa bayarin. Ayon kasi sa isang pag-aaral ng University of California, Berkeley, ang hybrid cooling o yung paggamit ng electric fan kasabay ng aircon na nakaset sa temperatura na mas mataas ng kaunti ay nakakabawas ng 30% sa kabuuang energy consumption. Isinagawa ang pag-aaral sa pagsusuri ng dalawang setup. Ang isa, gamit lamang ang aircon na nakaset sa 24 degrees Celsius, habang ang isa naman ay nakaset sa 26.6 degrees Celsius at sinabayan pa ng electric fan. Ang resulta, halos pareho lamang ang epekto nito kung ang antas kung paano nito napapawi ang init ang pagbabatayan. Ang pinagkaiba lang, sa hybrid cooling ay makikita na mas mababa ang nakokonsumong enerhiya. Ibig sabihin, mas mababa ang singil at bayarin. Dagdag pa rito, malaki ang ambag ng air movement sa buong karanasan ng isang individual sa paggamit ng hybrid cooling. Nakakatulong kasi ang ventilador sa pagpapabilis ng sweat evaporation at mabilis itong nakakapaghatid ng ginhawa sa mga taong galing sa initan. Gayunpaman, binanggit din sa pag-aaral na hindi pare-pareho ang epekto ng paggamit ng electric fan sa iba't ibang kondisyon. Epektibo ito bilang cooling equipment sa mainit at malumigmig na klima na may temperatura hanggang 38 degrees Celsius. Ngunit, maaari itong makadagdag sa init ng doble o triple sa mga tuyo at mainit na lugar, kung saan pumapalo ang temperatura sa 45 degrees Celsius. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, we pay the price of who we want to be. Naging matunog kamakailan ang pangalan ng auditor, ex-COA Commissioner at ngayon senatorial candidate na si Heidi Mendoza, hindi nga lang sa magandang dahilan.
Ito'y matapos niyang ipahayag ang hindi pagpabor sa same-sex marriage, bagay na ikinadismaya ng ilang kilalang local LGBTQ icons tulad na lamang ng content creator na si Sasa Girl. Pero ang mga netizen, hati naman ang opinyon sa kung sapat nga ba itong dahilan para bawiin ang suporta para sa kandidato. Gayong maganda naman daw ang track record nito sa politika. Narito ang report ni Arnold Herrera. Salamat pa rin. Ganito tinanggap ni Audit Ex-Commissioner at ngayon Senatoriable Heidi Mendoza ang pagbawi ng suporta ng LGBTQ content creator na si Sasa Girl. Kaugnay ito ng hindi pagpabor ni Mendoza sa usapin ng same-sex marriage sa sinalihan nitong debate. Dahil ang lahat ay may karapatang magmahal. Subalit ang tunay na pagmamahal, marunong tumidala at gumalang ng institusyon. Ayon kay Sasa Girl, bagamat iginagalang niya ang katayuan ng kandidato, ay ikinalulungkot din ito ang pagbawi nito ng suporta dahil sa magkasalungat nilang panig sa issue. Maging ang ibang netizen at miyembro ng queer community ay dismayado din sa naging sagot ng ex-commissioner sa usaping same-sex marriage, lalo't matagal na nila itong inilalaban, ngunit wala pa ring nangyayaring pagbabago. Sa kabila nito, inalmahan naman ng ibang netizen ang tila rigodon sa mga botante dahil lang umano sa pagkakaiba ng paniniwala sa isang issue. Anila, titindig sila para kay Mendoza dahil matagal na niyang pinatunayan ng kakayahang pangalagaan ng pondo ng bayan, bagay na masasalamin sa malinis nitong track record bilang ex-commissioner ng COA. Depensa pa ng iba, isa si Mendoza sa iilang kandidato na hindi tapo, mahusay sa kanyang propesyon at may tunay na kakayahang mamuno. Ayon pa sa netizen na ito, pick your own battles, pero wag mabulag sa mas malaking digmaan. Bilang paalala sa problema umunong kinakaharap nating mga Pilipino, ang paulit-ulit na pagsasayang sa mga kandidato na totoong makapaghahatid ng pagbabago sa Pilipinas. Sa pinakahuling post ni Mendoza, iginiit nito na hindi niya kailanman haharangin ang same-sex union at nangako na pagsisikapan niyang palalimin pa ang kanyang kaalaman para maging boses din ng LGBTQ community. Marso na una magpahayag ng suporta si Sasa Girl kay Mendoza, kasunod ng kampanya nito laban sa korupsyon at pagsusulong ng gender development. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, inilabas na ang listahan ng mga nominado sa prestihiyosong Baeksang Arts Awards sa South Korea. At kabilang sa mga nakasungkit ng nominasyon ang hit K-drama na When Life Gives You Tangerines. Ang romantic drama na pinagbibidahan ni Ayo at Park Bo-gum, nominee sa not 1, not 2, not 3, but 8 categories. Narito ang showbiz report. Isa ka rin ba sa mga hook na hook sa K-drama When Life Gives You Tangerines? Ang serye, humakot lang naman ng 8 nominasyon sa prestihiyosong Baeksang Arts Awards. Kabilang nga sa mga katapat nito sa titulo bilang Best Drama, ang The Trauma Code Heroes on Call at Lovely Runner. Pero bukod sa Best Drama, ilan pa sa mga susubukan nitong maiuwing parangal ay Best Director at Best Screenplay. Habang ang mga bida namang sina Ayu at Park Bo-gum nominated naman for Best Actress and Best Actor. Ang mga nominado ay napili mula sa mga pelikula o TV show na umere o inilabas between April 2024 and March 31, 2025. Mapapanood ang awards night ng 61st edition ng Baeksang Arts Awards sa May 5 kung saan muling magsasama-sama sina Park Bo-gum, Suzy at Shin Dong-hyuk bilang host. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag din kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin na follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa
TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.